Alright, good morning everyone. Inay makatapad, good morning. Guniti siya kung bugnaw ba na siya or init. Ayan. I hope ang mga anak sa Ginoo dili mo blend sa panahon, no? Like kung bugnaw sad ang relationship sa kay Lord. So dapat kanang whether rain or shine man na, dapat ang atong relationship sa kay Lord is init. Okay? Inay mo katapad magmainiton sa Ginoo. Okay, gaina gi-set na ta atong heart sa pag-worship sa Ginoo, and then karon as we listen to the word of God, I hope and pray that ang imuhang kasing-kasing mahimong tabunok na yuta para sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay, so but before that, I just want to welcome everyone. Thank you for joining us here. No, bisa pag damog bakante ang ingkoranan, pero may nag-ingko dira. Okay, walang kaabot. Okay, so kung wa kay katapad, kung na kay bakante, sige lang. Imagine na lang na naa siya. Okay? But we are in our series about sa series na to. Mag-ano sa ta? Sa may series na to. Kasi sa inyo naka-join sa to for sa first week na to na topic about sa ato ang series this August. Wala na. Hindi pa tapos ang series natin. But glorifying God. Okay. Ano, ha? Wala. Yung may mga notes, yeah. Pag may mga notes talaga maanan. Okay, so navigating life stress with the peace of God. Tanawa sang naon sa imong katapad. Every Sunday ginahimo na nato. Tanawa siya. Stress ba siya? Stress ba siya? Maganda lang yan at pogi. Pero stress yan. Pero what if kahit ganyan, kahit ingani ato ang face, pero hindi naman stress? Asa ta sa murag stress or stress jod? Murag stress. But I hope we navigate like since katong first week nato, kay baw na ta unsay buhaton kapag naay mga stress sa kinabuhi. Sino say walang stress? Like imong kinabuhi karon at least as in peace na peace. As in wa jud kay naagihan na trials karon naman ipalakpak ang kamot sa white trials. Sana all daw. Okay. Mupalakpak ba dapat? Sige, palakpak na to ang mga naagihan na mga trials and challenges this month. Come on. Okay. Why we're doing that? Ganun mo palakpak man ta? Nako ingon sa inyo ha. Makita ninyo kung paano mulihok si Lord sa inyong kinabuhi. Taliwala na ng stress, taliwala ng mga challenges and struggles, God is not done with you. Hindi pa tapos si Lord. Okay? Inay mo katapay, hindi pa tapos si Lord. Okay? Tatapusin ka rin niya. Okay? Ang pangit, no? Hindi, tatapusin niya yung kung anong sinimulan ng Lord sa buhay mo. Okay? Dili si Lord mo start sa imong kinabuhi and iiwan ka na niya. Bahala ano. Tatapusin niya yon kung anong sinimulan ng Lord sa buhay mo. Okay? So it means, hindi pa tapos si Lord. Pag may trials and challenges pa imong kinabuhi, it means, marami pang gagawin si Lord. And expect for more miracles and wonders sa imong kinabuhi. Karon kay murag wonders naman puros, di ba? Parang di pa natin nakikita yung miracles, pero wonders, marami. I wonder why it is happening to me. Parang sigang naghunahunag, nganong naunsa man eh. Puro lang wonders na wala pang miracles, but parating na yon. Huwag ka lang tumigil sa pagka na ay salig sa Ginoo. Okay? So, we talk about the mindset of peace and yung sa buhay ni Eliseo that he wants to stop his life. Di na siya, I had enough. And last week, pinag-usapan natin yung feeling alone. Sino sa inyo hindi ka na alone ngayon? Feeling alone pa rin kayo? Knowing that God is with you, you're not alone. Kanina sa devotion namin tatlo, si Kuya Anton and si Kuya Sean, napabot mi sa passage like, katong si Jesus na hapit na siya i-crucify, and then, di ba sabi niya, alam ko iiwan niyo ko. Sabi niya yon, alam ko na mag-scatter mong tanan, and then, inyo akong biyaan.
Hindi ba sa ibang passage si Peter, sabi ni Peter, hindi ka na mo biyaan, Lord. Patay kung patay. Pero 3 beses dininay, okay? So, and then sabi ni Jesus dito sa verse 26, siguro sa mga unahan pa ng mga verses, sabi ni Jesus, "Minsan pag inyo akong ibilin, but I'm not alone." You know why? Kasi sabi niya, "My Father is with me." And sabi ko, wow, what a comforting kanang kuan ba? What I've observed, no, is, bisan pag-usahay, biyaan ka sa mga tao, naadi ay persona na dili mo bilian nimo. And most of the time, yun pa ang naneneglect natin. Si God. Because hinahanap natin yung mga tao na wala, and then si God, andyan naman pala. Tapos we feel like, I'm all alone. Till now. Kumakanta ka na gano'n. I'm always got by. Alone. Alone na alone. Pero sa inay mo katapad, usahay, feeling rana niyo. Okay? Yung feeling alone, feeling mo lang yan. Okay? Kasi andyan si Lord. Inay mo katapad, andyan si Lord. Hindi ka niya iiwan. Okay? So today, week 4 na natin. So, pag-usapan natin itong peace in the middle of the storm. Timing, kay ang ato ang panahon karon kargadog storm. Okay? Di ba? Kaya gani, sabi ko kanina, sa pagmata naman sa muntag, like, may adlaw. So, feeling na mo, sayo pa kaayo. So, naglangay-langay mi. So, tanaw na mo sa hula. So, nagkarakara na po. And, sabi ko, gaya na, nagpalit ng tubig ni Kianton. Sabi ko, Kianton, alam mo ba, kanang dampuga, nabaga kayo? Minsan, yan lang ang katapat ng mga Kristiyahanon. Kanang muli-li ka sa dampog, ayay, kauwan. Marag may simba karon. Minsan, dampog lang, di ba? How much more umambon? Ay, goy, akong sipon, akong ubo. Pero ban, valid naman ang reason kasi may mga bata. Pero sometimes, no, ginagmay ra ng butang pero mo'y makapugong sa tuwa. O, gain na, sabi ni Ma'am Jessica, lami, di mo bangon, di ba? Ang sarap matulog. Sino sa inyo kanina nag-struggle sa pagbangon? Maganda, nakabangon pa. Hindi yung katapad, salamat sa Ginoo, kaya nakabangon ka pa. That's one thing natong pasalamatan kaya ni Ari nagsimba sa Ginoo because nakabangon ka pa. Maraming tao today wala nakabangon. Pero kana imong katapad, salamat sa Ginoo kay nakabangon ka. Nakaabot gig ka dire. Okay? So pag-usapan natin to yung mga storm. Okay. Pastor, storm, is that literal na storm like may mga typhoon? Okay. When we say storm, marami yang nire-represent. It could be a financial crisis. Ano pa? Pang tuition, pambili ng bigas, pambayad sa utang. Puro financial eh. Financial crisis ang problema mo. Or maybe health. Ano pa na mga problema? Anxiety, depression, I don't know, studies. Sino sa inyo this week, estudyante, ang daming bagyong dumating sa buhay ninyo. Ang daming bagyo ng activities na dumating, may exam pa. Yung mga graduate, di na makarelate. Ano yan? Kwarta na lang. But seriously, maraming nire-represent ang storm. And you know what? Storm sometimes can be a testing to our faith. Kasi dito mo malalaman, anong level ka na ng faith mo. When storm hits, pag dumating ang bagyo na mga problema sa buhay mo, gaano ka nakatatag sa pananampalataya mo? Dira na ito mates. Eto, dali rang musalig kapag okay ang panahon. I shared this last prayer meeting. That's why I encourage everyone to attend prayer meeting. May word gihapon na madunggan nila. I shared this last prayer meeting. Sabi ko, madaling magtiwala sa Diyos kapag okay ang panahon. Amen? Madaling Lord, thank you. Nakasmile pa yan. Pero po, abot ang kawala doon. Kamusta na? The same level of kanang excitement sa pag-pray nimo, same magyahapon sa level na kapag ang imuhang kinabuhi, di na nimo masabtan.
ug nangaunsa na. Di ba? Magkanaanay kausaban. Pero, this time, I hope and pray that God will minister to us. How can we have peace in the middle of the storm? Peace in the middle. Not the absence of the storm. Kasi minsan iniisip natin yung peace, dapat walang storm, dapat walang bagyo. 'Di ba? Magkanaay kalinaw kung walay problema. Pero kay baba mo, pwede di ay magkanaay kalinaw bisag daghag problema imong gi sa gubang. Right? Because peace is not the absence of the storm. You can have peace even in the middle of the storm. Kaya I have a question sa inyo. Anong bagyo ng buhay mo? Anong bagyo ang kinaharap mo ngayon? Damo. Financially, emotionally, physically, intellectual, mentally. Some of us kakahilang from physical mga illnesses, sicknesses. Pero maybe our wallet hindi pa nahihilang hanggang ngayon. Kung may sakit na dugay maayon, maybe ang atoang mga pitaka. Sakit sa bulsa. Matagal maghilom yan. Hihintayin mo pa ang kinsinas, ang katapusan. But, ano man yung bagyo ng buhay mo ngayon, I hope and I pray that God will minister to you right now. And you will encounter God. Okay? So, let's open our Bible in Mark chapter 4, verse 34 to 41. We know this story. Pastor, we know that story, so hindi namin mamati. Okay? So, even if we know this story, I hope and pray that may revelation si Lord gihapon sa ato akaran. Okay? Can we bow down our heads and let's pray? Father God, we pray that you will minister to us today. Lord, thank you for this topic. I hope that you will open our eyes and minds, Panginoon, as we study your word, that we will be able to grasp the revelation na gusto namin paabot diri sa mga Lord, that we can have peace bisan pag naa may sa mga problema, mga kasakitan, Ginoo. Kaya salamat sa imo po na ginatugyan ng tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so Mark chapter 4 verse 35 to 41. So, if you have your Bible with you, mas maayo po na ablihan nimo. Sabi diyan sa verse 35, og nianang pagkagabi giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. Okay, just to give you a background, anong ginawa nila Jesus sa morning? If you're reading your Bible, si Jesus, pag naa siya sa ministry, talagang damo siya ginahimo. So during this time, marami siyang parables na sinabi. If you will kanang tan-awon nimo sa mga past verses ni ana. Jesus taught the people, the crowd, and his disciples about the parables. When we say parables, that is a earthly stories, pero ang iyang meaning is heavenly. Ang iyang meaning is langit nun, pero ang iyang story is pang diri sa sa earthly. So sa pagkagabi na, eto na. Of course, after ni Jesus manudlo, of course mapahuway sila. Kaya gingnan niya yung mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. So si Jesus during this time nagtudlo siya naa sa kanang tubig. Nasa sa boat. And then ang mga tao naa sa baybay. Okay? Kita niyo ang picture. And then sabi ni Jesus, manabok kita sa lanaw. Ibig sabihin dito asan na nalanaw? Sa Sea of Galilee. And nag-research ko, di na ako masabtan. Kay ang Sea of Galilee manggod, prone siya sa mga sudden storm. Kasi ang tubig niya, napapalibutan siya ng mga hills, yung mga buntod. And di na ako mag-grasp nga nung, kaya naay siya sudden nga kuan because of the topography, yung may mga term pa na mga ganun. Absent ako nun eh. So, and then because of the wind and the temperature, kaya nagkanaay bagyo, sudden. Kalit ha, and sometimes it lasts for 30 minutes. Ingana ang Sea of Galilee. Okay? And then verse 36, busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus. So wala na sila ni adto og baybay. Nilargo na sila. So si Jesus nasa boat, ang mga disciples ni sakay kauban niya. Wala na sila ni adto sa baybay para if
Nasa likwao, na pagkaon, wala. Okay? So nisakay sila, and then, may ubang mga sakayan usab didto. Sa English gani, and leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. Okay. That word na kanang, just as he was. Hikuyog sila kang Jesus sa kuunsa siya. Dili sa kung unsa ang gusto nila mahitabo or gusto nila or expectation nila kang Jesus. Kanamang just as he was, it means you are accepting him as he was. Wala kay plano na usbon siya. Dili nimo siya na parang imo siyang i-take or i-accept as he was. Kung kinsa siya na Dios, dili so kung unsay nabatian nimo sa uban, dili kung unsa paano ni gi-demonstrate sa uban sa imo, but just as he was. Ikuyog sila sa kay Jesus. I don't know sa imo ha. Ba't ka sumusunod kay Jesus? Because of as he was? Or you're expecting something na ani dapat ka Jesus? So dito, gikuyog sila, and other boats were with him. And, verse 37, eto na. Unya, mihuros ang usa ka kusog nga unos. Sino sa inyo na-experience ako nang nasa nagbiyahe mo and then dagkong mga bawd? Ever experienced that? Like, sinabi mo na, eto na ang huli. Parang, this is my last day of my life. Ako wala pa mapukatry ni Ana. Pero from some of you, namaso lang, nalula lang yun. Okay? But maybe some of you experience that kanang naaka sa tunga-tunga sa biyahe, sa dagat, and then naay nikalit na kulyada. And then, unsa ang unang reaction? Sino siya na-excite? Uy, storm! Or sino sinyo? You natakot ka. You become scared. Well, that's a rational ka ng kuan. Sakto na siya na reaction because we are human. And of course, tanawa sila. Even gani sila. Mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dakong balod, nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Imagine that. Imagine this for a moment. And sige. Ibutang inyong kaugalingon na amo kauban nato ni sila. Okay? Naata didto. Lunod ginila ko damo kayo. Hindi nata sa uban na bangka. And then inikalit. I don't know, some of us siguro maratol. Di na alam kung unsay himuon. Some of you siguro grabe ginampuay. No? Sino siya magpe-pray mo, Lord, tawag ka sa manawag ka. So natay kauban na di Kristohan nun, lahi ang tawgon gid. Manawag og mga santo. So ingon dakong balon na sulag tubig sa ang sakayan og hapit kini masulod tana. Sabi ni verse B, kasi may mga storm sa atong kinabuhi, na duha ka klase na storm sa atong kinabuhi. Storm because of the consequence of our action, storm na testing sa atong faith. Sabi diri, Jonah, you know Jonah? Katong gikaon sapsap? Okay, sa malaking isda, Jonah ended up in a storm because of his disobedience. May utos si Lord sa kanya, hindi niya sinunod, kaya ginamoy siya sa isda. Kaon siya sa dito sa ilawom. Ambot na sa isda. Di man po dilis, umigingon sa Pero eto, ang mga disciples got into a storm because of their obedience to the Lord. Si Jonah, nakaagig storm because of his disobedience. Ang mga disciples, nakaagig storm bisan og nag-obey sila kay Lord. Now, unsa na para sa ato karon? Just because you are following Jesus, it doesn't mean na di na ka makagig storm. The implication na sa ato ang kinabuhi is this, that even if you follow Jesus, there will be storm to test our faith.
Even if we obey the Lord. Tanawa, mga tapad. Narana, pero kato nagsunod na sa Ginoo. Grabe na og trials niya sa iyang kinabuhi. Lord, grabe na ni Lord. Nagsunod, nag-tithes and offering naman ko, Lord. Bakit wala nang laman ng bulsa ko, Lord? Lord, nagpatawad naman ako. Bakit ganito? Lord, maybe you complain. But, part ra gid na siya. Hindi mo katapad, part gid na. Ang storm sa kinabuhi na to, kanang moabot, it's either sa imong disobedience or it's just a test of faith dahil sa imong kinabuhi. Verse 38, apan, natulog lang, agoy. Have you experienced this? Nagkaratol-ratol na ang tanan, din na kay kauban na tugra. How will the frustration of mga disciples is grabe. To the point, nagiingnan nila si Jesus, magtutudlo, wala ka ba, mabala ka? Malunod na ta, mga matay ta diri. Ikaw tulog lang. Like, usahay siguro sa family. Nagtuo na niya tong balay. Ikaw nihagok ra dira. Wa man lang kay pakabana. Nilapaw na ang tubig. Tas ikaw, kasi siya kanang naita mong trabaho niya, imong kauban niya yung balay, like, murag Disney princess. Like, unsay mong bation, like, still lang. Di ba? Magyaw-yaw siguro ka, no? Pero kani sila, sila sa, they are in the, top situation. Like, life or death. Life and death situation. Kuyaw, Jod. And then sa gipukaw siya sa mga tinunan. Si Jesus natulog lang, ha. Magtutudlo, wala ka ba mabala ka nga hapit naman kita manunod. Verse 39. Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin. Simple as that. Mibangon siya. Tanaw, bantay mo. Si Jesus, bisag nagbagyo na, wala siya nakamata. Wala siya nakamata sa mga bawd na mutalsik sa iya, ha. Like talagang tulog na tulog siya. Ganda, no? Yun ang say tawag na rest of faith. He can rest because naa siya'y faith. You can sleep because you have faith. Because you know, even if you are sleeping, God is providing. Sino sa hindi nakakatulog dahil kakaisip ng mga babayarin? Sige kag-isip sa imong future. Puro ka what if sa imong kinabuhi. Have you experienced that? Nabuntagan na lang ka. Kaya pag mata na to sa buntag, muratag adik. Why? Puro ta huna-huna sa mga trabahoon, sa mga kinahanglan himuon. But you know what, Jesus? Alam mo kung bakit siya nakatulog? Ginapakita lang po, diba, na si Jesus, in His humanity, kasi nagpakatao si Jesus, di ba? Because of His weariness, sa iyang kakapoy, nagministry, buntag pa lang, hantod pagabi. Of course, si Jesus, because sa iyang pagkatawhanon, maka-feel jud siya og kakapoy. Kaya ang ginawa niya, natulog. Pero kay ba mo, damog pwedeng kabalakan si Jesus. Mamatay mo na yan eh. Damog pwedeng kabalakan si Jesus. Na pwedeng nadili siya makatug sa iyahang kabalaka. Pero bisan pa sa yung mga kabalaka, nakatulog gihapon siya. Number 1 na pwede niya kabalakan. Ang mga Pharisees hinahunting siya, gusto siyang patayin. So pwede to niya, mabalaka siya. Panduha, iyang pamilya na naggihuna-huna siya na mura nabuang. Kasi iyang mga brothers, iyang kanangkuan, hindi naniniwala that He is the Messiah. Misayad siguro. Yun ang tingin ng mga brothers niya. Pwede ito niya kabalakan. And marami pang bagay na pwede niya kabalakan, ang mga needs sa mga tao, ang expectation, but bisan pa magdamo siyang gihuna-huna, bisan pagdamo na pwede niyang kabalakan, He choose to sleep. He choose to rest. And you know what? Sometimes yun ang kinahanglan natong himuon eh. Just rest. Tulog mo yan.
Yung iba sa atin, tulong nga lang naman ng tulog. Puro rapod katulog. Wala naman ginagawa. May problema tayo dyan. Kasi kung may rest of faith, may watch of faith din. Verse 40, unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo. Of course, Lord. Kisa may di malisang ni ani. Siguro kung ako na dito, kauban ni Jesus, Lord, kisa may di malisang ang nakadagkong bahod. Kung ikaw, pangutanon dito, nganong nangalisang man mo? Same siguro taniyog tubag, no? Lord. Hadlok mo ni tagbaw, nagagmay ra. Kanaginong mga dagko. Pero naay usa ka butang na nalimtan sa mga disciples. Naay giingon si Jesus. Ang giingon ni Jesus, manabuk ta sa pikas. Hindi niya sinabing, manabuk ta and malunod ta. Ingon siya, manabuk ta sa pikas. Ibig sabihin, he has this promise and assurance that makatabok jud ta. Here's the word. May promise si Jesus sa verse 35. Manabok ta sa pikas. Let us across this lake. Hindi niya sinabing, let's struggle in the middle. Hindi. Makatabok sila. Kaya sinabi ni Jesus, ngano nangahadlok man mo? Wala ba kamoy pagsalig? May promise ako sa'yo. Hindi ka ba naniniwala? And verse 41, apan nahibulong sila pag-ayo og nagpangutan-ay. Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin og ang mga balod mutuman man kaniya. Imagine this, nawa na ang bagyo. Gipahilom ni Jesus. Silence. Girebuke niya. And then karon na nalinaw na ni samot og kahadlok ang mga disciples. Tanawa, nahibulong sila pag-ayo. Gaina nang hadlok sila tungod sa bawd, karon nang hadlok sila kay ang bawd gipahilom. Nahibulong, tagpinangutan ay good sila. Kinsa man tawhana? Kasama nila yon. Kinsa man kinitawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Even the wind nisunod kan Jesus. Now, how to have peace in the middle of the storm. Ano makukuha natin na lesson sa kinabuhi ni Jesus? Okay? Number 1. Note this. Peace comes when we stop relying on our strength. Sino sa inyo, bilib na bilib ka sa sarili mo dahil kaya mo? Malakas ako. Matalino to. Kaya ko to. And then after that, nagkayamukat ka. Kasi you keep on, kaya ko to. Kaya lagi ni. Puro ka kaya. We feel like, I don't need a divine kanang intervention or divine solution because I am matalino. Maka-graduate ko. Kaya ko na trabaho because I have a good health. Kaya tayo minsan walang peace because we think that kaya natong himuon tanan. And because of that, we keep on thinking, kailangan ko tong gawin. When first of all, hindi mo naman kailangan gawin lahat. Gawin mo lang kung anong pinapagawa ng Lord. Ang dami nating minsan ginagawa. And sometimes we rely on our strength. Tanawa sa ang mga disciples, ha? Palayog kong pindot kay sudden storm. Huwa po ng kuwan. Tagay kong battery. Paili sa battery. Change battery tayo kay lobat na. Okay. Ay, saan? Na-advance lagi ito. Ibalik sabi. Tisudaling may clicker. Tanawa ha. Unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuna. Of course, kung ikaw mananagat, kung ang imong sakyanan
Nagkanaanay tubig, unsa may himuon mo? Oo, imo ginang tangtangan. Kunasa no? Tangtang gyud na nimog tubig. Oh. That's their first kanang kuan. Before nila gipukaw si Jesus, naniguro sila og hala hunas gid, nya karon kita na sila. Uy, natulog ra. Jesus! Tabang taong diri hunas. Nagsalig sila una silang strength. They rely on their strength. That you keep ilang ginahimo, ang ilang natural na ginahimo pag kanang, oh by the way, ang mga kauban ni Jesus mga fishers ni sila. Mga fishermen. Ibig sabihin, kaybaw sila sa mga bagyo na moabot. Kaybaw sila kung unsa ilang dangatan sa bayba or sa dagat, sa laod. Pero kay tungod na inihuros ug usa ka kusog nga unos. As in sudden, a first storm, dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Nganong stop relying sa atong strength? Sabi ni Joseph Prince, stop depending on your self efforts to earn and qualify for God blessings in your life. How many times grabe jud tag effort. Like we depend on our works, we depend on Lord, dapat ma-impress ka sa Lord kasi marami akong ginagawa. Nagbi-ministry ako, Lord. That's depending, that trusting in yourself. And sabi ng Lord, stop relying on your own strength. Because it's not on your strength. It's not by might, it's not by power, but the Spirit of the Lord. It is the Spirit of the Lord that strengthens you. Dili na imuhang physical. Dili kay tungod bright ka. Dili kay tungod angayan ka og barog. Angayan ka na kay mga connections sa government. Na kay mga unsa na dira. The secret is stop relying on your strength. And the second point is, peace begin when we recognize that Jesus is on control. Stop relying on your own strength and start recognizing that Jesus is in control. Do you have that kanang peace in your life? Like magkinaunsa man ang kinabuhi, you know that Jesus is in control. Or sometimes, ganito tayo. Inaagaw natin yung manobela. Kasi we think, no Lord, ako na magdadrive. Kay murag na unsa na ni Lord. Murag wa naman di na ni mao Lord ako ang padulngan Lord. And sometimes sinaagaw natin yung driver's seat. Tayo nagmamaneho sa buhay natin. Only to find out sige tagkabunggo. Sige tagkadisgrasya. Why? Because kita ang nagmamaneho. We want to take control of our lives. But na ko ingon sa inyo ha, the moment that you take control of your life, it will begin to mess up. Magkakuan-kuan kita tong kinabuhi. Why? Because we try to control ourselves, our life. Kaya ingon diri tanawa that Jesus is in control. Bisag na nasa storm, Jesus is sleeping. I like the Lord's sleep was not only the sleep of weariness. Diba sabi ko sa inyo, kaya natulog si Jesus kasi pagod siya. Pero hindi lang pagod. Hindi lang dahil sa kapaguran niya kasi siya natulog. Sabi diyan, it was also the rest of faith. For there is a rest of faith as well as a watch of faith. Bakit rest of faith? Alam niya kasi who is in control, that He is in control. If you know that your God is in control, magkinaunsa man imong kinabuhi, kay bawo siya kung paano niya manihon ang imong kinabuhi, then we should have that rest of faith. Lord, di ko alam kung ano nangyayari sa buhay ko. Hindi mo naintindihan bakit may maraming storm, but you can have this peace in you.
that Jesus is in control. Nabisa pag nagkaunsa-unsa na ni, hindi ko na maintindihan, just tell yourself, Jesus is in control. Ano pa? And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Alam nyo ba, ang pagpukaw sa mga disciples, dili para patabangon si Jesus sa paghunas. Ang pagpukaw nila kang Jesus is ganito. Kananaa sila kanang murabitag frustration na si Jesus wala man lay pakabana. Kaya sabi nila, do you not care, Lord? Sino sa inyo ninaingon sa Ginoo? Lord, ba kay? Do you not care, Lord? Wala na kaming pera. Do you not care? Wala may bugas. Lord, do you not care? Ako mga batchmate na naiuyab. Ako, Lord, alone gihapon. Lord, do you not care? Sila masaya na sa relationship nila. Lord, lahat na-promote na. Do you not care? Nasabi mo na ba yan? Lord, may pamantong mga wala nang alagad sa Ginoo. Ako noon na nagtarong sa imo. I obey you, Lord. I worship you. I did my devotion, my prayer time. Do you not care? Well, we have that kanang kuan if ginagawa natin talaga yon. Pero minsan, kaya nga, may mga storm sa buhay natin dahil din yan sa mga maling desisyon natong nahimo. Kaya dapat kay bawta mo distinguish or mo differentiate sa kini ba na storm na ako naagihan karon? Testing ba ni sa akong faith or tungod sa akong mali na desisyon? Kasi minsan, sinasabi natin, grabe, this is the will of the Lord, mag-suffer ko. Really? Yung suffering na yan, ikaw naman ang gumawa. Tapos sinasabi mo, ginagawa ni may mong kagalingon, this is your will, Lord. This is your will. Yes, God allowed that, pero that is your decision na mag-suffer ka. Sometimes we're suffering because of our wrong decision. Right? Kaya ta nasakitan, kaya ta naglisod because of our wrong decision. And then may ta, grabe ka, Lord. Ha? Sabi ng Lord, ikaw kaya gumawa ng storm mo. But there are storm in our lives like, okay man ka, wala man kagihimong mali. You're living in His ways, pero bakit ganito? Bakit parang ang hirap pa rin? That storm is a test of faith. Kaya dapat makahibawsad ka. Kasi naa talaga yung mga storm na mabuot sa itong kinabuhi. And minsan, ang storm biya, sunod-sunod. Kabantay mo sa bagyo karon. Katatapos lang niyang isa, mayroon na naman. Minsan sa itong kinabuhi ang anaman. Bago ragay ta nakabayad sa isa, na po yung bayaran ng bago. Diba? Bago ragani na human sa sakit, na po yung bago. Kabantay mo ni Ana. Pero bisan pa man ni Ana, sabi ng mga disciples, Teacher, do you not care that we are perishing? Lord, mamamatay na tayo. Wala lang kayo pakabana dira. Si Jesus natutulog lang sa kusyon, sa kutsyon. Alam niyo ba ang term na kutsyon na to? Dire-dinegikan sa kusyon. Yes, yung kutsyon, kanang kutsyon. Bisaya man ta kutsyon. Kutsyon. Like, kanang humok na, like, unlan ba? Na nagkutsyon. Natutulog lang, as in mahimbing na mahimbing. Pero katong nagsinagitay na ang mga disciples. Wala nakamata si Lord kay tungod nag-argue ang mga disciples. Nakamata si Lord tungod sa pagpangayog tabang sa mga disciples. Naginiyon sa commentary that Jesus is like a mother na kanang tungod sa damog racket, tulog siya. Pero the moment na muhilak ang iyang bata, dali radyo makamata. I don't know sa inyo mga parents. Bisa pag unsa ka hinanok yung inyong tulog, pag mutingog na gani inyong bata, pag muhilak na,
bangon dayon. Ganon, parang ganon si Jesus. Na tungod pagkabati niya sa pagpangayog, panabang sa mga disciples, he stand up. He is asleep, but he only sleeps until we cry more loudly to him. When we get into such trouble that we cannot help ourselves and feel our entire dependence on him, then he will reveal his power. Yan, hanggat hindi ka humihingi ng talagang totoong tulong sa kay Lord, hindi mo makikita ang miracle. Nagikan sa Ginoo. Kasi nga, we keep on trusting in ourselves. Na kaya man na ako mga activities. Kaya ko ni exam. Bisa way ampo-ampo. Bisa pag di ko magdevotion. Basta magtuon lang ko. Okay mo po na. But, that's trusting in your own strength. You're not relying on God. Number 3, peace comes from His Word. Verse 39, mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong. I like sa English. Sa English, he rebuke. It's like rebuking a bad spirit or a demon possessed. He rebuked. He rebuked the wind. Because nakita ni Jesus, it's not just a physical or kanang tawagan na environmental nga calamity, but nakikita niya that there is a spiritual warfare na nangyayari. That there is a spirit behind those storm na maoy nagahadlok sa mga disciples na nasa boat. Kaya he rebuke. And then after he rebuke, sabi niya, hunong og mihunong ang hangin. He rebuked, sabi niya, silence. And then after that, there was silence. There was peace. After that, walay struggle. Hindi sinabi ni Jesus, tatay, wala siya nabalaka. Kadako man din yung bahod. Gayin na ko natog. Hindi niya tinanong ang mga disciples kung gayin na ba siya natulog. Because He knows paano niya gagawin yon. If you are rattled because of your situation, remember this, that the God that we're serving, hindi nararattle. Hindi siya yung God na parang pag naghatag taog ka ng mga problema sa iyaha, like sabay-sabay pata ninyo, hindi siya mingon, isa-isa lang. May inakalaban. Hindi siya magiging God kung ganun eh. And sometimes, some of the perspectives sa ubang mga tao, kaya gani kinahanglan mo agi sa mga ginagmay. Kay busy kayo si Lord, damo og mga giatubang na mga problema pud sa uban. Kay agi usan ani mo diri. Ginawa pang parang nasa politics. Kayang sabay-sabay yon sa Ginoo ang atong mga problema. Kasi kung di niya kaya na, He is not powerful. And you will not, ba't ka palalapit kung di naman pala siya powerful? But I want you to understand that God, Jesus is powerful enough para i-handle ang unsaman na problema na imong giatubang sa imong kinabuhi. Yung hindi mo kaya, kaya niya. As simple as that, silence. Kayang pahunungon sa Ginoo ang bagyo sa imong kinabuhi. Naniniwala ka ba? Ano sabi si John 16 verse 33? Ito sa mga devotion namin kanina. I have said these things to you, that in me, I highlighted that, kita ko ginako na, give-bold letter na ako, ang in me, you may have peace. Say the word peace. Saan daw, asan na ito makaplagan ng peace? In Him. Not on the things that naasa imuha, not on the money that you have. Di porkit na kay pangbayad sa utang, magana kay peace. Di porkit damo tag kwarta or we are in good health, we'll be at peace. Because true peace is
in Him. And ito pa, in the world, you will have tribulation. You will face challenges, and that's what we are facing right now. Maraming tribulation, maraming kasakitan. But take heart, ayaw kahadlok, I have overcome the world. That is His promise sa atua. Yes, we are living in the world, but remember that the God that we are serving, He overcomes the world. Ano yung ibig sabihin ng overcomes? Natalo na niya ang mundo. Itong mundo na ginagalawa natin, panalo na ang Diyos na atong ginaservan. And we can have peace. Bisa pag na-tribulation, huwag mong hanapin yung peace sa tao. Pag nabitaw ka, no, kay malinawan gig ko. Ano nagsamok mo? Yung peace mo hindi na naging peace. Nawad ano kag peace. Because true peace is found in Jesus. In Him. And last, peace comes when we realize that He is the Lord of all. Jesus is in control. His word, the peace comes from His word. He has a word. Sinabi niya lang eh. By His word, sabi niya, I rebuke, silence. Do you have a word from the Lord na hinahawakan mo? Na magkinaon sa man mong kinabuhi, you know, I have a word. And God is faithful na tumano ng iyang pulong. Verse 40, unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? And maybe this is a question for all of us as well. Nganong nalisang maka, nganong nabalaka maka, nganong sige makagkabalaka mo problema karon? Ba't ka natatakot? Sa imuhang mga giatubang karon ng mga problema. Ba't ka natatakot? Wala ba kay pagsalig? Wala ka bang pananampalataya? May word na si Jesus sa mga disciples niya. At yun yung iyang gina-point out. Naalala nyo? Nakalimutan nyo eh. And yun nga eh, minsan, pag na yung mga storms sa itong kinabuhi, dalira na ito malimtan ng pulong sa Ginoo. Kaya minsan, ma-focus na ta sa problema na atong ginatubang. Pag naikawala doon, makalimot tayo that God is our provider. Pag naay sakit, makalimutan that God is our healer. And I don't know sa pa ng mga problema ng mga tubang na minsan makalimot tayo sa Ginoo. That God is a God of peace. And verse 41, apan nahibulong sila pag-ayo og nagpangutan-ay, kinsa man kinintawhan nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod, mutuman man kaniya. Jesus, gipakita niya ang iyahang pagkagamhanan and then ang siya ang tag-iya. He is the Lord. When we say Lord, ganito siya. Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. When we say Jesus is Lord, it means He calls the shot, He make the decision. Siya ang masunod, siya ang magbuot. Yan yung ibig sabihin sa Lord. In other terms, sa Lord is owner. He owns everything. Ang tanong ng mga disciples, sino ang tao na to na kahit ang bagyo, ang hangin ay napapasunod niya? As simple as that, because He is the Lord. He owns the wind and everything. Now the question there is Jesus your Lord? Lord ba nato si Jesus pag nara sa mga kayuhan? But how about pag nasa kalisdanan? Siya bagyahapon ng atong Lord. Siya bagyahapon na magbuot, siya bagyahapon na mo-decide. Kasi madaling kita ang mo-decide pang atong problema. Like sa sickness, ay, matutas na balan. Like, buhaton tani, like, tahiya ta sa kuan, kay, basta dahil matsambahan.
Wala na gid ba? Tanan na lang sudlan. Asa may mamaligya tag kidney. Baligya ta ni sa tong kuan kining balay. Madali kasing gumawa ng sarili mong paraan without consulting Jesus. Lord, tama ba to? And only to find out after na magbuhat tag mga desisyon na wala na to gi-interest si Jesus, nakaingon ta, sipyat. May pagide ay naghulat na lang ako sa Ginoo. So Jesus, it's either He is your Lord, He is the Lord of all, or not at all. Pastor, pwede ba na 99.9 Lord na ako si Jesus, pero yung 0.0001 akin? Pwede ba yun? Nala ko ibilin, Lord, ba? Like 99.99% Lord na ako si Jesus. But yung 0.1, wag naman, Lord. Akin na lang yun, Lord. Akin na lang siya, Lord. Wag niyo, Lord, ako ang mahal ko, Lord eh. May asawa yan. Lord, cute eh. Bihira ka, may bana na. You're in the wrong relationship. Lord, pwede ka tunga lang sa tithes, Lord. Gipit ako, Lord eh. It's either He is your Lord, He is the Lord of all, or not at all. Simple as that. If Jesus is not Lord of all, He is not your Lord at all. Because tanan, na aspect sa mga kinabuhi. Pwede ba na Lord na to si Jesus atong time, but dili sa love life? Lord, I can give you my time, Lord. Bisag tibok Sunday pa na, Lord. Pero akong love life, magkakamatayan tayo. Hindi ko siya i-give up. Mira ka, nag-aaral ka pa. May mga ganun eh. And God is convicting you. Yung wrong relationship na yan, give up mo na. Sometimes, in Jesus' name, I rebuke you. Nire-rebuke pa natin si Lord. Psalms 89, verse 8 to 9. This is the last verse. O Ginoo, Diyos nga labing gamhanan, walay sama kanimo kagamhanan. Matinud-anon ka. Know the word, He is faithful. O Ginoo sa tanang butang. And then verse 9, naghari ka sa gamhanang dagat. Gipalinaw mo ang bangis nga mga balod niini. If God can calm the storm or the wind, how much more the problem that you're facing, dili niya kayang sulbaron. Oh, by the way, before pa makatagaan sa Ginoo og problema, kay bawo na siya sa solusyon. Ulitin ko. Before pa man i-allow ni Lord ang problema na moabot sa imong kinabuhi, kay bawo na siya sa solusyon. Kaya nga, kung kinahanglan nimong solusyon sa imong problema, ayaw pag reels, ayaw pag Mayday, ayaw pag Facebook, iampo sa Ginoo, iluhod. Solusyon man imong gikinahanglan. And then ang solusyon naraman sa Ginoo. Tama? Nga asa man tapadong? Sa Ginoo. After na pag-post, pag nasulbad na, salamat sa Ginoo. Oh. At least, na-praise nimo si Lord. Thank God, iya kong gikuha niya ni. O di mag-testimony, balag mag-reels ka pa sa imong now. Salamat sa Ginoo kay iyagi kong gi. Yan o dapat ang mga reels niyo eh. Mga my day nyo. Puro praising sa kay Lord. Hindi yung, hi guys. Hello vlog. Puro tayo hi guys. Papurihan naman natin si Lord sa mga social media natin. Basig maingon mo na, pastor kay, iyamang parasiyahan na puro godly post, puro ana. Anong ginahimo ko na? I'm not after for kanang mga likes, mga comments, kanang kuan. Kabantay mo sa akong mga share post, nara siguro mga gagmayra na kanang katawanan, mga funny. Pero if na ako'y makita na mga, something bitaw na ma-realize na ako, I think kay nahanglan ning makita sa uban, ginashare na nako. And sometimes na yung mga kanang makakita. Na ganin mo approach. Na kayo nakita, pastor, yung ana. Hindi nyo lang kasi alam kung sino may encourage nyo.
sa ing ana na mga butang. Dili man na ingon na as if na basig ang Facebook ray malangit. Yun nga ang problema kung ang imuhang Facebook godly kayo, imong pagkinabuhi di pod. May pang Facebook. May pa ang Reels, may pang even social media, Jesus should be the Lord of it. Si Jesus ba ang, even sa tong cellphone, si Jesus ba ang Lord ni ana? Kung pahugmunin mo si Jesus, di ba ni mo butag password? Lord, ay lang dira dapita, Lord. Ay lang dira, Lord, ha? Diri lang ka, Lord. Pwede na ka diri sa gallery, Lord, but ay lang sa files, Lord, ha? Basig, or pag muadto si Lord sa tong balay, basig mayon ta, Lord, ayaw adto sa kwarto, ha? Diri lang ka sa sala, Lord. Or sa kusina, pwede na ka muadto, Lord, pero diri sa kwarto, Lord, Pwede man ni ana? Si Jesus, hindi siya pumunta para to take side. He want to take over. Kaya pag sinabi mong He is your Lord, not just the part of your life, it's the whole life nimo. Imuhang ginapa, kita siya. Imong ginapakubi siya, ha. Kaya gani sa mga, if naapatay mga ginatago-tago na di niya to gusto na makita sa Ginoo, Lord, ayaw dira, Lord. Ayaw tao, Lord. Nakuingon sa inyo, ha. Isuko mo na yan. Ganakag peace. Recognize that Jesus is the Lord of all. That you don't have to have it all together because you cannot do it sa imong kaugalingon. Surrender everything, lahat. Problema, struggles, secret sin, ano man yung mga bagay na ginapasurrender sa Ginoo sa imo, isuko mo na. Kaya sa exhortation, ayaw huna-hunaan nga pildido ka once na mo surrender ka sa Ginoo. Pag mo surrender ka, kadaugan ang imuhang maangkon diha sa kay Lord. Because there is a victory when we surrender sa kay Lord. Surrender. Ganahan kag peace. Surrender. Hindi mo katapad, surrender. Pwede ba ito manindog? Let's all stand. I don't know saan ang mga butang yung kinahanglan natong isurrender sa Ginoo. Sa iyang lordship. Submitting to His lordship implies obedience. And it's all start with your heart. He is the Lord of all. If you want to say great things in your life, maybe may mga karakter pa ta na kinahanglan natong isurrender sa Ginoo. May mga vices pa ta o whatever na kinahanglan natong isurrender sa kay Lord. But give it to the Lord. Problema man na, circumstances, I don't know what you are facing right now, but in Him na ay peace. Just praise the Lord. Just pray to God. Father God, we just want to thank you, Lord, for this morning, and thank you for your revelation. Thank you for your word, Lord. Thank you, Lord, kasi posible pala na magkanami peace in the mid of storm. In the middle of mga challenges, problema na among giagihan sa among kinabuhi. We can find peace in you because you are the Lord of all. You are in control. And we have your word, Lord. Tabangin lang mi, Lord, na dili mo salig sa mong kaugalingon. We stop we stop trusting on ourselves, Panginoon. And we surrender everything, problema, sin, anything, Lord, that hinders us from following you, from making you as our Lord and Savior.
God, I pray that you will bless your people right now. I don't know what they are facing right now. I don't know, Lord, sa mga struggles sa mga kanakan, but God, I declare victory in the name of Jesus. God, tabangi mi. Lain-lain man may mga problema, lain-lain man may mga ginaatubang Panginoon, but we are serving the same God. We are serving the powerful God. Kung kaya ganing pahunungon, ang bagyo, ang hangin, ang bawd, how much more kining mga balod sa mong kinabuhi, knowing that you care for us, Lord. Knowing that you love us, Lord. Na dili ka musugot, Panginoon, na mawala mi dira sa imong kamot. Lord, thank you. Kasi the moment that we cry, the moment that we call upon your name, Lord, you will help us. Thank you so much, Lord. Takos ka na, daigon. Takos ka na, pasalamatan. Because you're a great God. And you're a loving God. We praise your name. We honor you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Come on, let's give the Lord the best clap. Come on. Come on. Amen.